Hello, good day everyone. I'm John Winston Toreno. I'm a call center agent. My life before I came to know the Lord kay puro good time. Bisyo diri og bisyo didto. Apil naman babae og tanan kabuang. Wala ko naglisod sa kinabuhi kay ang akong parents naa sila sa Amerika. So provided ang ako ang mga needs, apilan pa og akong pangbisyo. Niabot ang time nagipetisyonan ko nila e nakaabot ra jud ko sa US. But before ko nihawa going US, na ako'y nauyab diri sa Davao na desire na ko maminyuan. Nagka-work ko sa US pero bit-bit gyapon nang ako ang akong bisyo. And nag-start ko og ipon and nagpadala sa iyaha. But nabalitaan ako na nabuntis dahil siya sa lain na lalaki. Ang painful pa jud kay ang nakabuntis ang akong amigo ra. Dito na nag-start ang discouragement and depressed ko. Instead na mag-invest ko for our future, nag-start na noon ko og kalulong sa drugs o pag-inom para lang mawala ang pain. Instead na mawala ang pain, nagka-worse na noon akong life. I tried to overcome and decided to stop sa akong mga bisyo o nangita ko og work. Na-opportunity na magka-work ko sa isa ka power plant operator sa Amerika, pero gitanggal gyapon ko kay nag-positive ko pagka-random drug test sa mua. Nisamot ko pagka-depressed and hopeless, and mas dinala ang akong situation kaya nga akong family na disappoint tungkol sa akong mga bisyo o situation. Naging pabigat ko sa akong pamilya sa US, wala na gani ko trabaho, gidungagan pa jud nako og pagsugal o pagdrugs. Gipauli ko sa akong pamilya sa Pilipinas and nagkamit ko na pod og another woman para sa kuha na siya na ang makapagpatarong sa akong kinabuhi. Nabuntis na ko siya and nagkaroon mi og isa ka anak. Pero ang akong pamilya, dili sila ga-support sa akong desisyon na mag-settle down. Nibalik ko sa Amerika para mag-ipon kaso dili jud mawala ang discouragement sa kuha. Kay tungod sa mabati na ako na dili ga-support ang akong pamilya sa kuha. Padayon na pud ko sa akong bisyo hantod sa gipahawa ko sa balay ug nahimo ko isa ka homeless. Natulog ko sa gilid sa dalan more than a month. And wala ko'y tarong kaon. Niabot jud sa point na nag-ukay na ko sa basurahan para makakaon lang. Dili na ko malimtan mismong birthday sa akong anak na nagkaon ko nagahilak kay gikan sa basurahan akong ginakaon. Gipangita ko sa akong pamilya hantod sa balik ko sa Pilipinas. Nakig-ipon ko balik sa akong anak o partner. At first maayo nga mong panaguban so nakita kog trabaho as bodegero. Pero nibalik na pug ko sa bisyo. Nibalik kog shabu og inom. Naging worse ang among pinag-uban sa akong partner hantod sa ginalayasan ako niya uban ang among anak. Na-depress ko balik ato, maghinukto ko pirme. And niabot sa point na mag-suicide ko. Pero dili jud madayon-dayon kay magsiko ka kitag away. Dili ko aware sa akong ginahimo. Murag nabuang na bitaw ko na to the point sa akong life, maghubo na ako sa gawas sa mong balay ug manghagit sa mga silingan ug away. Wala na modula sa kuwato, maski relatives mismo, hadlok na. Kaupat ko nibalik sa mental hospital, kaduwa ko na rehab. Namatay na akong papa na wala mi nagsettle. Ug wala ako nakapangayog pasaylo sa kaniya. Then sunod ang akong mama namatay na pod. Padayon gyapon ang bisyo until the last admit sa mental hospital January 2024 lang. Gibiyaan ako sa tanan pati igsoon nga naga-support sa kuha. Tanan sila ni surrender na. Paggawas na ako sa mental, nangita ako og religion. Kay gusto ko og blessed na kinabuhi kay gigapoy na jud ko sa akong situation. Hantod sa gilid ko ni Lord na makonect sa akong best friend na si Harold. Nag-meet mi sa iyang mentor, then dito na nag-start ang tanan. I attended the RW. Dito sa RW, nag-start og heal ko. From our heart, from gikan sa rejection, og abandonment and betrayal. Og sa mga people na naka-hurt sa kuha, nabati na ko ang love and sacrifice ni Jesus for me para ma-save ko and ma-restore ko sa original design. Na-experience po na ko ang Father's love, nga dili na ko ginalong sa akong physical father. Na-correct po na ko ang understanding sa tinuod na Ginoo and na-align ang akong heart sa iya. Karon, gi-restore na ni Lord ang relationship na ko together with my partner ug anak. Gihatagan po ko og trabaho sa atong buhing Ginoo. Gi-restore po ni Lord ang iyang relationship sa kuha. Mas intimate na ko ni Lord. Mas audible na ang iyang voice sa kuha. Day by day, excited ko mas-spend time sa iya. Excited po ko ma-learn sa iyang nature o maubay ang iyang words.
Na-realize po na ako na ang maayong kinabuhi dili day makuha dito sa pagkuha adto sa abroad. Ang maayong kinabuhi makuha day nato sa atong buhing Ginoo. All good things comes from above, not from abroad. Right now, I'm in the process of discipleship. Dili pa perfect ang tanan, pero maura jud niya akong ginapanghawakan na pulong niya na dili ko niya biyaan. From Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I will made you, I will care for you, and I will carry you along and save you. Sa tanan na parehas na og naagian, I encourage you to join Restoration Weekend. Dili pa ulahay ang tanan. Thank you sa pagpaminaw. Tanan dungog ug himaya padulong sa atong buhing Ginoo. Have a blessed Sunday, everyone. Shalom, my brothers and sisters. God, palakpakan nato si Lord, no, kay ginay-hinay, gi-restore ang iyang life. Sama sa giingon niya, I'm in the process. No? As long as buhi pa ka, magpa-process jud ka nga mabag-o jud ka hantod maliwat jud ta sa batasan sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato si Lord. So today, now let us pray. Heavenly Father, we thank you sa testimony ni Winston. We thank you, Lord, sa pagbag-o nimo sa iyang kinabuhi. Thank you kay gihatagan mi nimo hope, Ginoo, nga ikaw jud ang mo restore sa mong kinabuhi. And today, God, just wanna lift up to you our time together. Tabangi mi, Lord, nga masabtan na mo imong pulong. Be with us. Anoint me as I share your word. Help us, Lord, na ma-apply na mo sa mong life ang imong word so that it will bring fruit in our life and transformation sa mga tao nga imong gi-connect pud sa amo. We love you, Lord. Have your way, Holy Spirit. Be with us. In Jesus' name, amen. So this morning, before I will start with our topic today, I will share the bread breaking, mangalawat sa ta. No, familiar man siguro mo sa pangalawat kay pila ka tuig naman punta magsigig pangalawat every time mo ato tagsimbahan. Tama ba? And the Bible says in Luke 22 verse 19, He took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. So every time you partake with the bread breaking, every time mangalawat ka, dapat ang mauna-unaan nimo diri si Jesucristo. Dapat mahimo na nimong lifestyle na kauban nimo ang Ginoo o mahimo na nimong lifestyle na daily, no, masabtan nimo kung giunsa ka kapalangga sa Ginoo. That's how you partake with the bread breaking. So you remember Jesus Christ. You remember that Jesus Christ died for us. Amen? Dili nga ka ng mangalawat ka, no? Kita tungunan, makalawat ta, mabantayan nato nga hapit na mahuman ang simba. Kay pangalawat naman, wala nato na sabtan nga ang pangalawat, una-unaon di ay nimo si Jesucristo. Tama? Dili ka nang mahapit na mahuman ang simbahan. Hapit na mahuman ang santos nga misa. Tama? So every time nga mangalawat ka, Lord, imuha din ning lawas. Thank you. Kay imuha akong gipakamat yan. Kana dapat, dili ka nang hapit na ni mahuman si Pader. No? So, ngayon sa 1 Corinthians 11:26, For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. So every time mangalawat ka, masabtan nimo and na-remember nimo the Lord's death, ang pagkamatay ni Jesucristo. Na si Jesus Christ died for us on the cross. So tanan nga gihimo ni Jesus Christ para jud ni sa ako aday tanan, Lord. Salamat kaayo. Dapat ingon na imong heart every time you do the bread breaking and mahimo da nimo nga lifestyle. In verse balik ta sa Luke 22, He took the bread, in verse 19, gave thanks and broke it and give it to them, saying, This is my body which is given for you. Again, do this in remembrance of me. So take note no nga bread. Kung sa man ang bread, made na siya sa arena. Sa ato pagkagmay na siya nga mga particles nga gitapok. Tama? So ang bread diri speaks about us, the body. Si Jesus Christ, body po ni Jesus Christ, kining bread nga nagsignify. So ang body ni Jesus Christ is na broken for us. Tama? Jesus Christ body was broken physically for us na ma-restore.
But his body was torn and broken for us also na ma-restored. Spiritually, he broke his will and do the will of the Father. So, si Jesus Christ, na-broke ang iyang body, at the same time, na-break ang iyang will for us na ma-restore ta. So, pasabot, nga kita pod, as a church, dapat, dili na nimo will ang matuman, kung dili will ni Lord. Amen ba? Dili will ni Lord ang mag-drugs sa mato kay Winston. Dili will ni Lord ang ma-depress sa mato kay Winston. Dili will ni Lord ang mabungkag ang family. Dili will ni Lord ang magsigira kag kulatahon diya sa daplin sa dalan. Dili na will ni Lord. Pantayan ninyo nga ang will ni Lord is mabag-o ka sama sa naitabo karon ni Winston. Ma-restore ay mong kinabuhi, ma-restore ay mong pamilya. Tama? Pero kailangan nga isurrender ni mo imong will. Sama sa gihimo ni Winston, gikapoy na jud ko ani. Nangita na siya og way nga mabalik sa Ginoo. And ang will ni Lord ang matuman, dili na ang iyang will. Will ni Lord will ni Winston ang mag-drugs ra, magsugal. Pero pag surrender niya sa iyang life kay Lord, gi-restore siya balik. Amazing kayo, no? That's how powerful the Lord is. So in verse 20, likewise, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So again, ang blood ni Jesus Christ is powerful. The blood of new and eternal covenant, the blood of Jesus, not from the blood of bulls and tanan nga mga blood sa baboy or sa kanding. Again, ang blood ni Jesus Christ is powerful sa tanan nga mga blood dinhi sa yuta. That's why, kung baguin yung balay, ayaw na padugui og baboy, og dugo sa manok, og dugo sa kanding. I-apply ang blood ni Jesus kay nga naman, mas powerful na siya sa mga dugo, sa mga animal. Tama ba? So, kanang blood nag-redeem sa tuwa, ang blood ang blood ni Jesus Christ nag-start sa New Covenant. Tung una, ang Old Covenant, ang mga pari lang ang pwede mo duol sa Ginoo, sa tabernacle. Now, pag shed sa blood ni Jesus Christ on the cross, anywhere pwede na ka makaduol sa Ginoo. Naka sa jeep, makaampo na ka. Naka sa CR, makaampo na ka. Galuto ka, makaampo na ka. Tung unang panahon, muadto pa sila sa simbahan para makaampo. Anywhere. Ingon ana ka powerful ang blood ni Jesus Christ. So, tung una, ang sin, i-cover lang. Karon, ang blood ni Jesus Christ, ni forgive, ni wash out sa mga sala nato. Sa tanan natong nahimong sala, o future pa nga mahimong sala, gibayran na ni Jesus Christ. Amen? Nabadiha? In verse 28, Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins." So it means that the blood of Jesus Christ, we receive forgiveness. Napasaylo atong mga sala. And of course, He remember our sins no more. Kasabot nga, ang Ginoo, ikalimtan na niya itong mga nahimo nato nga sala. Gi-justified na ka, dili nakabalik-balikon sa Ginoo. Ikaw, mauni mong gihimo itong una, mauni nga, gikalimtan na ni Lord. As long as karon, i-admit ni mo nga nakasala ka and mga ikagpasaylo sa Ginoo. Amen? And of course, the blood was shed. Namatay si Jesus Christ. It means, Jesus was willing to obey God, the Father. Even it means death to Himself. Same sa tuwa. You are willing to die to yourself in order not to sin. Kailangan, kung moinom ka ani, nga cup karon nga ihatag sa inyo ha, willing ka dapat mamatay sa imong selfish nga desire, self-will, tanan nga self nimo, kailangan mamatay. Gusto sa self nimo magsigilag inom. Gusto sa self nimo magsigilag drugs. Patyo na nimo dapat. Kay nga naman, si Jesus Christ nagpakamatay para dili anta magpadayon og sala. Kung moinom ka aning blood karon or kanang nag-signify sa blood ni Jesus Christ or sa wine, kailangan willing pud ka mamatay sa imong will. Amen? Nga ang uban kay
will dili magpasaylo. O gani ginanguban nga bahala na mamatay ko over by the dead body dili jud nako napasayloon dili oy. Bahala na mamatay ang uban basta di lang undangon ng sigarilyo kay ngano daw ang nicotine raman daw ang naggunit sa ilang lungs. So unsa no gusto mamatay makapadayon lang og sala. Samantalang si Jesu Kristo nagpakamatay para muundang tagsala. Kung muinom ka aning tubig karon ay kaning wine karon, willing pud ka mamatay sa gusto sa imong sarili para dili na ka makabadayon sa imong sala. Amen. Same kay Winston, no? Kita ninyo nga namatay jud siya sa gusto sa iyang sarili. Gusto sa iyang sarili mag-drugs. Gipatay niya iyang will. So karon naa pa siya yung mga kailangan siya putlon, which is mo na ang purpose nga naka discipleship. Tabangan ka, ma-encourage ka, o mao ni ang dapat pa nimo putlon. Kay dili man tanan naputol ang drugs, naputol ang ani, pero naman po yung uban. Oh. Naputol, dili pa maputol ang pagkakuan, no? Kanang bisyo pa nimo nga uban. Nanghinay putlon jud na ni Lord. Naa jud ka dapat himuon. Mao na karon sa bread breaking, Lord, I want to die to my will so that I will not live or I will not sin. Padayon pa ka sa imong pagkasala. Dili na ka makapadayon. Tama mo diha? So ingon ana dapat ang pangalawat. Dili lang ka nga wato ra kas tubangan, pangalawat. Lawas ni Kristo. Amen. Unsa may gihimo nimo? Kaya nga naman, dili man pud gitudlo sa atuang pangalawat nga kailangan mamatay di ita sa atuang selfish or self-will nato. Tama mo diha? So, kung dili ka gusto mamatay sa imong will, di ka gusto mamatay sa imong sala, dili ka gusto nga mabago, so say may tabo sa imo ayaw na lag pangalawat. Mao may gihimo ni Judas. Si Judas, dili siya gusto magbago, nangalawat pa. So, unsa may naitabo saya, bungkag na nun ang iyang tiyan. Ngano man, nagplano pa siya magpakasala. Wala yun siya na-restore. Muna nga, iyang gingon sa Bible, 1 Corinthians chapter 11, verse 29 to 32, for he who eats this bread in an unworthy manner, kung nangalawat daw ka, nga wala ni mo giseryoso, iyang yun diya, drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body, next verse, for this reason, many are weak and sick among you. Magtingala mo, daghang kay naisakit sa tuwa, daghan pod nga nang luya na, dili na makapadayon nga naman, nangalawat, pero dili gusto magpasaylo. Nangalawat, niinom og kanang cup, niinom diya sa cup, pero dili gusto patyon ang ilang will. Lahi ka nang nadagma ka, nga nisipyat ka, lahi nang gustuhon pa nimo magpakasala. Nakawa ninyo? Magdesisyon ra ka karon di ay, Lord, tabangi ko ani, which is mo na atong topic karon. Amen. Tabangi ko ani, Lord, kay abi man ko nato, muingon ka nga, gusto ko magbago, mabago ka dayon, proseso gani no. Proseso which is natay pagkahimuon karon. Na dili malahi na ka nga tawo ni gawas nimo dinhi karong adlaw. Amen. No, so masabtan ninyo nga ang pagpangalawat, mo eat ka sa bread, mo drink ka sa cup, nakadawat ka kapasayloan sa Ginoo, angay pod ka magpasaylo sa mga nakasala sa imuha. Naba mo diya? Kay ang blood ni Jesus Christ nag-speaks about forgiveness of our sins. Pero angay pod ka dapat magpasaylo. So, kung mangalawat ka, nga nagdumot pa ka sa imong tapad, nagdumot pa ka sa isa ka tao, ayaw sana imna, ayaw sana kauna, magpasaylo sa kadapat. You need to forgive first before you partake with the bread and the wine. Amen? You need to decide first that, Lord, I want to die to my self-will. I want to die with my selfish nature. Gusto na ako patyon na akong selfish nature, Lord. Tabangi ko, ani. Then you partake. Amen? So, pwede na ito i-distribute ka na nga ito ang mga bread and wine. So, when you drink the cup, you testify that I am drinking the cup and I receive forgiveness of my sins by the blood of Jesus. And you will forgive also those who hurted you.
So when you drink the cup, you share in His death in taking up the cross and following Him. So pasabot nga, willing ka i-deny ang gusto sa imong lawas. Kaya ang gusto sa atong lawas, permanente lang magpakasala. Pero when you partake with the bread and drink the cup, you are willing now to let go of that sinful nature. Kanang gusto nimo, dili gusto sa Ginoo. Okay? So let us pray. Can you bow down your head and just give thanks to the Lord? Because the Bible says, do this in remembrance of me. So right now, you remember Jesus Christ. Lord, thank you. You give thanks to the Lord. Lord, thank you for your body. Thank you, Lord, that you have allowed, you offer your body to be broken for me, Lord, na ma-restore. And Lord, thank you for your blood. I receive that blood, Lord, and thank you for forgiving my sins. Right now, I decide, Lord, to forgive those who hurted me. Come on, magpasaylo ka. Pasaylo ay mong ginikanan, pasaylo ay mong mga igsoon. You ask for forgiveness, at the same time, you release forgiveness and blessing to those people who hurted you before you partake with that bread and the cup. If you are here for the first time, you haven't surrendered your life to the Lord. Right now, this is your opportunity to surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Because the Bible says, apart from me, you are nothing. So if you are here, first time ka nga naadiri, wala pa nimo na dawat, si Jesucristo sa imong kinabuhi, wala ka nakahinulsol sa ato ang mga naimong sala. Right now, pray this prayer with me as I lead you into prayer. Lord Jesus, I need you. Please come into my life, be my Lord, and be my Savior. I accept, Lord, that I am a sinner. I admit that I am a sinner. Please forgive me, Lord. Lord Jesus, I surrender my life to you. Have your way in my life. Thank you for saving me. I welcome your Holy Spirit to guide me and empower me. Lord Jesus, I want your nature. I believe that you died on the cross and rise again. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. You may eat the bread and you may now drink the cup. Lord Jesus, we thank you and we praise you for what you have done on the cross for us. Salamat, Ginoo. Dili mahurot na mong pasalamat sa imo. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. So, good morning. Let us welcome our visitors. Kasi mga first-timers diri. May I see the hands of the first-timers here? Wow, first-timers. First-timers. Wow, welcome to DCIM. And we have, I think, we have from India. Welcome. And I don't know, asagi ka ng uban. Kaga last service na to, na ay taga Russia. Na apoy taga Korea o Mexico. Na apoy US. Nahansag daw. No. USA. But, gastorya mi kaganihan ni Jetro, mao man gud niya atong pangalan, international. So, naadyoy ipa-connect si Lord sa tuwa nga mga tagagawas. Kay dili raman ta pang Pilipinas para pod sa laing nasod. Amen? Ang word ni Lord, dili lang pang Philippines, but of course, to all the ends of the earth. So last service, I shared about the freedom from self-centeredness. And of course, ang self-centeredness, mao jud ang root sa tanan nga sala. Mao may naitabo kay Adam and Eve. No, the focus on
on themselves, not on the will of God. That's why I shared last service that instead of self-centeredness, it must be God-centeredness na life. Tama? Kay kung self-centered ka, gusto rin mo musuyop, gusto rin mo inom, mo syabo, tanan, walay may tabo sa imo, maguba imo ang kinabuhi. Pero kung God-centered na ka, hanayon ni Lord ay imong kinabuhi. Kay walay plano si Lord nga i-harm ka, but ang plan ni Lord for us is to prosper us. Amen? Now, so of course, wala yo'y musugot nga maslave. No, that's why our topic for today is freedom from sin. Last week is freedom, last service is freedom from self-centeredness. But right now, our topic is freedom from sin. No, kinsa bagoy ganahan nga maging slave, magapos sa sala. Sama atong life ni Winston. Kita nimo kaupat siya girehab, gimental hospital. Tapos kaduha pa girehab, no? Makita nimo unsa ka problema jud sa ilang pamilya. Pati ang iyang partner na problema na jud. So, dili jud na mosugot ang Ginoo gingunan ang kinabuhi. Nagpaabot lang si Lord nga moduol ka. And praise God, nakakaroon diri kay naay plano si Lord sa imuhang life. Amen? So, ingang gingon sa John 8 verse 31, Jesus was saying to those Jews who had believed Him. Sa ato pa, ang gi-address ni Jesus Christ ani is mga nagtuo na sa iya. Those who had believed Him. If you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Yan as Jesus Christ. And ingon niya sa verse 32, and you will know the truth, and the truth will make you free. Yan na si Jesus Christ. So, maset free ka. Yan na si Jesus, maset free mo tanan. Sama ato kay Winston, maset free ka. More than pa sa gihimo ni Lord kay Winston. Tama? And gingon diri sa John 8:33, they answered him, we are Abraham's descendant and have never yet been enslaved to anyone. Ni-deny ang mga believers, ang mga Jews, no, nga favorite man mi sa Ginoo, kanos abagod mi gigapos sa uban. Kanos abagod mi gi-slave sa uban. Niya na ang mga Jews, ni-deny. How is that you say? You will become free. Niya na ang mga Jews kay Jesus Christ. So niya na si Jesus Christ, John 8:34, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. So, pwede nga nagtuo na mo tanan karon diri. Nagasimba na mo, pila ka tuig na ta. 90% ba sa Kristiyano, sa Pilipinas is Kristiyano, gasimba. Pero only 10% ang nakadawat og tinuod nga freedom. Pwede gasimba ka karon diri, pero yamang gingon diha, anyone who commits sin is a slave of sin. So, pwede day gasimba ka, pero slave pagyapon ka sa sin. Tama? So, dili man ta pwede mag-serve og duha ka master. Tama ba? Kaya like for example, how will you know karon nga slave ka sa sin? Oh, this is example. You are a slave to whom you follow. For example, mana ko sa imo ha. Allen Lloyd. Kawata daw ni. Diri. Kuha ani. So, kung nituman si Allen Lloyd, slave siya sa nagsugo sa iya. Nakuha ninyo? So, moingon karon ang Ginoo, ayaw na himoa. Then, nituman man siya karon sa sin. Sa ato pa, slave siya sa sin. Nya dili ra man nakawat. Allen Lloyd pamakak. Makakpud ka. Allen Lloyd pagbisyo. Pero gasimba ka. Sa ato pa, gasimba ka, pero slave di ay ka sa sin. Mao pa man imong gipaminawan. Dili ang Ginoo nga magsigigingon sa imo, undangan na. So pwede di ay karon na ka diri, slave pagyapon ka sa sin. Napa mo diha? Mao na nga karon mo gawas ka diri, dili na ka slave sa sin. Amen ba? Kay kita man tanan magbago nga na diri. Napa mo diha? So, if sin will do you something, tell us to do something, and the Holy Spirit tell us to do something, then we will know kung kay kinsa ta naga-slave or na-slave. Amen?
Muna niya na siya si Jesus Christ, niya na siya sa John 8:34. Truly, truly, everyone who commits sin is the slave of sin. Gapos pa day ka sa yawa kung suguunon ka niya. Naba mo diha? Pero dugay na kagasimba. So, pwede day gasimba ka, pero slave gyapon ka sa sin. Wa, mapud gitudlo sa tuwa, kung saan day nato pag-set free sa sin, and you're so blessed today, tudlo sa tuwa para ma-set free taan ng slavery sa sin. Amen? So, what is sin? Sin is telling you to do something and you're doing, you are slave to sin. God is telling you to do something and yet you listen to sin, that's sin. Tama? Tingnan ka sa Ginoo, ayaw himo pero padayon ka, sin, gyapon na. What is sin? Everyone in 1 John 3 verse 4, everyone who sin is breaking God's law. For all sin is contrary to the law of God. Pasabot nga, ang sala daw is ni-oppose ka sa law sa Ginoo. Like for example, sa Old Testament, ang standard nila sa sin is ang 10 Commandments. Tama? Kung mo-oppose ka sa 10 Commandments, that's sin. Sa Old Testament na siya. Unsa pa? So, sin is going against the law. I disobey the standard of the law. Consciously going against something I know to be wrong. So, kabalo ka nga mali, kabalo ka nga dili kalipay sa Ginoo, ginahimo gyapon nimo, that's sin. Tama? Sin, in James 4 verse 17, remember, it is sin to know what you ought to do, then not do it. So, sin di ay gyapon nga kabalo ka unsay tama nga himuon pero wala nimo ginahimo, sin na siya. Tama? Mo-oppose ka sa law sa Ginoo, sin. Mohimo gyapon ka contrary sa tama, sin gyapon. In Bisayaon na to. In Santiago Kapitulo 4 verse 17 sa James, gyapon ni siya, kung nasayran sa tao kung unsa ang maayo. O kabalo naman mo sa maayo tanan dire. Amen ba? Nga angay unta niyang buhaton apan wala niya kini buhata, nakasala siya. So nakabalo naman ka nga maayo ang magpasaylo niya, wala nimo gihimo, nakasala ka. Naba mo diha. So, what is sin? Sa pa. I know that's the right thing to do, but still I am not doing it. That's sin. I know that's wrong way to speak to somebody, but still I'm doing it. That's a sin. So kanang kabalo ka nga sala ang maglibak, kapang libak ka pirmi. So, sala na siyang imong ginahimo, pero kasimba ka. Sa ato pa, na-slave ka sa sin, kay sala ramang gyapon ang panglibak. Tama? Naba mo diya? Then, kini, akong ganahan, Romans 14 verse 23. And whatever is not from faith is sin. Sa Bisaya, sala ang bisan unsa nga buhaton nato nga wala mabase sa ato ang gituuhan. So unsa ba jud ng faith, di ba? Pag depend nato sa Ginoo. Kung magpuyo di ay takaron din sa kalibutan nga dili nimo kay nanglan ang Ginoo, sala. For example, wala na kay ampo-ampo, wala na kay pangayo sa Ginoo, wala na kay simba-simba, kay dili makapaminaw sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, wala na pud kay ampo, wala na kay murag, wala na kay Ginoo. Kaya ang Ginoo nimo kwarta na lang, sala day na. Amen? Kay ang faith man God is magdepend. Mao bitaw ang sala ni Adam. Kay ngano man, they become like God. They choose the tree of knowledge of good and evil. Dili nila gusto ang tree of life, katong isa ka puno, tree of life is a tree nga life relationship nimo sa Ginoo. Tama? Gipili ni Adam and Eve ang tree of knowledge of good and evil, which is independent from God. So a life independent from God is a sin. Magdepend na lang ka sa kwarta, trabaho, negosyo, magdepend na lang ka sa imong kaalam, that's sin. Klaro? Umigingon diha. Whatever is not from faith is sin. Klaro. Pero mao ni ang pinaka-finest nga meaning sa sin. Romans 3:23, for all have sinned
and fall short of the glory of God. Mo din ang pinaka-finest na meaning sa sin. We fall short of the glory of God. Pasabot, in verse, Bisayaon nato, nakasala ang tanan og nahilayo siya sa himaya sa Dios. So, unsa man di ay na ang fall short sa glory. Unsa ba di ng glory, no? Sa Ginoo. Abi nato ang glory ni Lord is hayag, shine, crystal, mo na, no? Abi nato maura na ang glory ni Lord. Gingon sa Bible, John 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. Ang Word became flesh, which is, ang Word na God became flesh, si Jesus Christ. Nakuha ninyo? Niani siya din sa yuta. Tama? We saw His glory. Ang glory sa Ginoo, mauna na si Kristo. Dili ka kakita sa glory sa Ginoo kung dili ka motuo kang Kristo. Naba mo diha? So, asa nato makita ang glory sa Ginoo? Kang Kristo. Tama? So the glory of God is what the earthly life of Jesus while He lived here on earth. Unsa ang kinabuhi sa Ginoo? Ang glory ni Lord is nakita kang Kristo nga puno sa grasya ug kamatuoran. Sa ato pa si Kristo puno daw siya tabang, grace. Puno siya og tabang sa atoa. Maski unsay mong situation, maski unsay situation ni Winston, gitabangan siya sa Ginoo nga man, niduol siya sa Ginoo. Yes, gigamit mi ni Harold, pero gitabangan siya sa Ginoo kay ang Ginoo is full of grace. Grace is available strength or help from the Lord. That is grace. Available nga tabang sa Ginoo. Kailangan nimo og tabang maundang sa bisyo, available ang grace ni Lord. Kailangan nimo maundang ka sa imong pagka-drug addict, tabangan ka ni Lord as long as moduol ka sa iya. Amen. So unsa ang sin? All have sinned and they are not living like Jesus. Kay mo may ang gingod, all have sinned and fall short in the glory of God. Sa ato pa, kung nanginabuhi ka karon nga dili subay sa kinabuhi ni Kristo, sala na. Unsa ba jud na sa kay Kristo, pastor? Ang Ginoo puno og gugma. Nya puro ka kalagot. Puro ka hate, sala na. Full short ta sa standard sa Ginoo, sa glory ni Lord. Asa ang iyang standard na kay Jesus Christ? Nakuha na to. So dili na to ikomplika unsa nang glory ni Lord. Anong hayag kayo siya na. Tanawa na lang ang kinabuhi ni Kristo, mao na glory sa Ginoo. Nakuha ninyo? Nya kung magpuyo ka nga dili base sa standard ni Jesus Christ, that's sin. Oh, God is light. Oh, ang light na anak ang Kristo. In Him, there's no darkness at all. So, kung magpuyo ka kangit-ngit, sala. Kaya nga naman, nisukway siya sa kinabuhi ni Kristo. Si Kristo, learn from me. I am humble and gentle. Ang Ginoo daw is humble. Nya prideful kay ka, sala. Nakuha niyo? Gentle ang Ginoo. Dili magsyagit-syagit. Nya, sige kag syagit sa imong asawa o mga anak. Sala gyapon. Ngano man lahi man pud sa standard sa Ginoo. Naba mo? Kay abi manggod nato ang standard sa Ginoo is 10 commandments ra. Naana ka sa New Covenant karon. Unya ang glory ni Lord, full short ka kung dili ka mo base sa standard ni Jesus Christ. Mo na tun-an nato unsa jud ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kay glory man ka na siya sa ato ang amahan nga naa nagmanifest, the word became flesh and dwelt among us. Ninaog siya, nahimong tao, and nakita sa mga tao, and naapa karon sa tua, pagdawat nimo karon sa iya. Amen? So, everything nga mo oppose diha sa iyang nature, mag-struggle ka once na gidawat na nimo ang Ginoo. Giseryoso man ka nimo gidawat ang Ginoo kanina. Ganiya. Amen? So, what is sin? All have sinned, and they are not living like Jesus. Mao na pinaka layman's term nga ato ang nahimo ana, ato ang gidefine kana nga sin. So klaro kaayo no? So ang sin man good is worse than sickness. Mas worse pa ang sala kaysa
HIV, cancer, tuberculosis, tanang sakit, mas worse ang sin. Nakuha ninyo? Nga naman, ang sakit, bitbiton raman ka simenteryo. Nakuha ninyo? Pero ang sala, bitbiton ka sa impyerno. Unya nga nung ang tao karon, busy kaayo og exercise, mobayad pa ka sa gym, sa imuhang pangpakusog, sa imong lawas. Mobayad pa ka og vitamins nga perting mahala. Pero wala nila ginahatagan og importansya nga maset free sa sala. Nga ang sakit, kung dili ka magkasakit, matay ka, nya wala, puno ka gyapon sa sala, maski healthy mong lawas, maski six packs pa ka, kung puno kay kag sala, slave ka sa sala, impyerno ang imong atuan. Amen? Wala po ko niingon sa inyo nga dili nita magpa six packs. Mao ba po akong ginadesire, kaso lang no, gibutang man sa silupin ng pandesal. Giisa lang sa silupin ba niya, gitapok sa kong tiyan, iburot na noon. So, dili jud kwan no. Dili madala. Di madala sa kwan sit up. Kay lami mo kaon. Pero labaw sa imong desire nga ma-healthy ang imong lawas is ma-healthy dapat ang imong kalag og espiritu. Amen? And praise God na ka diri. Amen? Kay gusto nimo ma-healthy. Dili lang imong lawas. No? Dito sa gym, mamayad pagod kag monthly. Diri libre. Aircon pa. Ha? Sunduon pa ka usahay. Para lang malangit ka. Amen? Para lang ma-healthy ang imuhang kalag ug espiritu nimo. So, how to be set free from sin? Mao dapat ni ang ato ang i-take note, no? At least man lang ba? Kanang magtapok mo, may tudloan po nimong mga kauban nimo nga kailangan di ay mao ni ang himuon nato para ma-set free ta. Kay gasimba ka, nya slave bagyapon ka, sulugoon gyapon ka sa sala, karon ang panahon nga ma-set free na ka. Amen ba? Kay bugat baya ang kinabuhi nga slave sa sala. Number 1, acknowledge that you are slave to sin. Ang kunon nimo. Naba mo diha. Mo ang problema sa mga believers katong nastoryahan nila si Jesus Christ. John 8:33, yang gingon diha. They answered him, "We are Abraham's descendant. They have never yet been enslaved to anyone." So, and have never yet been enslaved to anyone. Gidinay nila nga na-slave sila. Amen? So, kita pod, kailangan i-acknowledge nimo. Ikumpisal nimo unsa na ang imuhang ginahimo nga sala sa Ginoo. Naba mo diha. Ingon sa Bible, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just He is faithful and righteous to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Kabalo ba mo? Ang sala nga dili makonpisal sa Ginoo, dili mapasaylo. Mao na nga dili dapat nimo i-deny ang present nimo karon nga situation. Kailangan ang kunon nimo. Lord, makasasala kay kong dako. Lord, mao ni ako ang problema. Mao ni adik ko, Lord. Mao ni akong bisyo, Lord. Mao ni ako ang batasan, Ginoo. Dili jud ni maayo, Lord. Ang kunon nimo. Naba mo diha? Kay kana lang nga sin ang dili ma-forgive kanang gitago nimo. Mao gani gingon sa Bible, if you confess your sin, kung imuha daw ikumpisal ang imuhang sala, pasayloon ka sa Ginoo. Ginoo, pero kung dili nimo ikumpisal, dili ka mapasaylo sa Ginoo. So ngano karon nga padayon gyapon kag pakasala, itago-tago man na nimo imong sala. Naba mo diha? Kabalo ba mo? Katong prodigal son, grabe kay itong gilustay ato niya nga kwarta, nang gamit siyang mga babae, grabe niyang sugal, gihurot niya tanan ang prodigal son. Basahon na to. Luke 15 verse 21. His son said to him, Father, I have sinned. See? I have sinned. Giangkon niya yung sala against heaven and you. Niya na siya diha. And I am no longer
worthy of being called your son. So bahala na Lord, nga dili ko nimo tawagon pa nga anak, basta ako, giangkon na ako akong sala. Nakuha ninyo? Ayaw na pag-cover sa imuang sin. I-acknowledge lang jud imuang sin. Kung sa gihimo samahan, verse 22, but his father said to the servant, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. So gibalik dayon ang robe of righteousness. Kalimtan sa Ginoo tanan ng imong gihimong sala, na-justify na ka. Wala gihap sa amahan ikaw, gihurot nimo imong bahin, gihurot nimo wala siya naging diha ang papa. Gi-restore balik. Ngano man ang giangkon nimo. Lord, init kay ko gulo. Lord, dautan kay ko nga tao. Lord, hugawan kay ko gisip. Kana ang gusto ni Lord, ayog tago-tago. Amen? Naabo mo diha? Then get a ring in his fingers or sandal on his feet. Gi-restore tanan ang dapat nga mabilong sa iya as an anak. Amen? Kabalo ba mo? Kung kaniyang may tabo sa imo kung slave ka sa sin ha? Kung kontrolado pa ka sa sin, number 1, you cover yourself. Taguan, kanaganing tabunan nimo imong makasasala nga ginahimo. Basahon nato. At the moment, katong nakasala si Adan o si Eva, mao ni tabo. At that moment, Genesis 3 verse 7, yang gingon diha. Their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So, they sewed fig leaves together to cover themselves. Mauday niyang timailhan sa tao nga slave pa sa sala, ngano man, kusog kay kamutabon sa imuhang sala. Kay mao di ay ni ang batasan nga na-inherit nato kay Adam o kay Eva. Pero tan-awo ninyo, giunsagod sa tama nga isip, nga mataguan nila ang Ginoo, ginuugod spirito, kabalugod siya maski magtago ka sa CR, maski tabunan pa na nimo kung tinerban ang imuhang lawas, makitaan ka sa Ginoo. Sila, nanabon lang sila og fig leaves, nanahi sila fig leaves to cover themselves. And nag-hide sila. Niya na siya diha. Nag-hide, nagtago. That's why, no? Mahimo daw kang, no, sorry for the word, mahimo kang tanga kung nagapadayon kag pakasala. Murag natangaan sila sa Ginoo ba? Nga dili sila masakpan kung maski asa sila magtago. Nakita ninyo, bright man ang anak sa Ginoo. Tama? Pero once nga nagapadayon di ay kagpakasala, mawala ka sa tama ni mga desisyon. Masakpan gyapon ka. Naba mo diha? Masakpan jud ka. Kay abi nimo murag nabuguan ka sa mga kauban nimo ba? Like for example, diri sa simbahan, no? Kasi sa mga discipleship, magtago-tago ka, abi nimo maisahan nimo imong mga kauban diri. Ginakatawaan na kanila kay abi nimo na isahan niya, ikaw nasakpan na ka sa imong kabuang. Mao man na ang mahitabo daw sa tao nga slave sa sin. Tama ba? Na magtingala ka, ma-expose gyapon ka. Daghan na na-expose diri sa simbahan. Kana magtago-tago sa ilang ginahimo, ma-expose jud ka nga man, makadesisyon kag mali. Magtingala ka nga masakpan ka. Now, that's the consequences nimo kung slave pa ka sa sin. Mawala ka sa tama nimo nga isip. Naay ba na istorya gani ka ng mag-asawa. Kanang mag-asawa. Siyempre, tago-tago niya yung didang. Kaya naaman siya chicks. No? Si, kambyoan man ang mga pangalan sa cellphone ng uban. Tama. Karon dugay mata ang bana, ang asawang nakaabre. Oh. Pa, kinsa ni si Kitty? Kitty. Pangalan na sa mong iring sa opisina. Kuya, wara ba sa inyong iring sa opisina? Mo text og I love you og I miss you. Mawala kasi mo tamang isip maski unsaon nimo kambyo-kambyo anang Kitty diha unsa man imo ang kuan. Maski unsaon nimo ma-expose jud ka. Murag tan-aw nimo mas bright kasi imong asawa. Matakpan gyapon ka ngano man mao may consequences nimo kung nagpuyo kag sala. Mawala ang nature ni Lord sa imuang. Naba mo diha? Usay mo, rason pa ka, pa ko isa ka disciple tong una, tago-tago niya yung sigarilyo.
Unya karon kay gikan mi sa clinic, pauli na pug ko, paspas kay siya. Niagi jud siya sa among tubangan. Grabe niyang buga niya sa akong sakyanan. Sa akong sakyanan, niagi siya sa akong tubangan. Wa siya kabantay ba nga na ako sa iyang tubangan. Nag-stop man. Ninaog siya sa jeep. Grabe ang buga niya dito. Galakaw siya pa dong bangkiruan. Pagkabuntag, nawatan ako. Uy, asa ka kagabi? Kwan, anak ko siya. Nauli na ako sa obrero, sir. Anak siya. Pero nagtagpo mi sa bangkiruan. Sa subangan. Yawa jud nimo, no? Lami kay mo ang paaso-aso dito sa tubangan ako gabi ba nga naka sa bangkiron yung ka na obrero, so mawala jud ka sa imo ang mga rason ngabi nimo na isahan nimo tanan nga gastoryan nimo pero mura day kag tanga nako ani ninyo mo may you become fool si Adam and Eve nga imong fool oh ay uban no sus grabe kay makaingon jud ko gimo ay uban. Di na lang kumustorya. Ay basig kunyag ng luod mo. Gusto lang mo katawa diri nga dapita. So kayo, no? Mo istorya unta yun ko pugong na lang yun ko jud, no? Kay para katulang, no? Nga dili ka. Karon daghan kayong mga tago-tago karon. Ang latest karon na pud nga pauso aning mga magsigig magsigig tago-tago silang mga asawa. Sa Shopee sila mag-communicate. Mahimong seller ang ilang bidang. So ang asawa pod dili pod makabantay nga dito nag-text ang didang kay ngano man Shopee man. Oh, may ana dagang kabuang. Pero ma-expose gyapon ka. Kabalo na ang imong asawa karon diri. Mo check na jud nag-Shopee og Lazada kung naa ba kay kaya ni mo ga-order. Ako yawa sa imong order no, nag-I love you ang seller. Unya mag-meet at man daw mo sa Queensland. Unsa man sa Ujord, unsa man delivery na. Sakpan gyapon ka. Mao nay may tabo sa imo ha, kung magtago-tago ka sa imong sala. Ano day ang kunon na lang nimo, Lord, wagon jud kay kong dako, Lord. Sorry jud kayo. Sa ilo ako. Mong nay gusto ni Lord, di ka magtago-tago. Kung di ka kastorya sa mong asawa, istorya na diretso sa Ginoo. Haba mo diya? Lord, adik kay kong dako, murag every time makita ko ani Lord, gusto ko masuyop Lord. Tabang ani Lord. Kan ang gusto ni Lord, i-admit nimo para ma-set free ka. Naba mo diya? Lord, init lagi akong ulo sa akong asawa, Lord. Init lagi akong ulo ani akong mga anak. Init lagi akong ulo permanente, Lord. Sa ilo ako. Initon kay kong ulo, Lord. So, kana nga heart ang ginapangita sa Ginoo. Amen? Lord, pala hubog kay kong dako. Lord, di ko kapugo nga ning sigarilyo na ako, Lord. Huwag ka nang ako ang bisyo, Lord. Sa ilo ako. Gidawat na ako. Amen? Kana ang gusto ni Lord. Admit. You admit. Ayaw pag-cover. Namo dia, maski unsaon nimo cover da, may mo kang tanga. Mo may naitabo. Tama? Murag nagamyan sila sa Ginoo ba? No? So, ikaduha, may tabo sa imo ha. Kung slave ka sa sin, you run away, magpalayo ka. O may naitabo kila Adam and Eve. He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. Nagtago. Mabantayan yun ani mo, maglikay-likay na gani na imong bana, maglikay-likay na imong asawa, oy, murag dili lagi ni mao, na isala, pwede dili nagpasaylo. Tama? Ganun mo palayo man ka. Maunay nature nga nakuha na to kay Adan o kay Eva. Once nga nakasala, maglikay. Naba mo diha, I hid. Kay nga naman, because I am afraid. Naba mo diha, dili na ganahan manimba, dili na ganahan mo attend og meeting discipleship, dili na ganahan mo managad, no? Kay tong una bago kang restoration, pastor. Kopi jud kay si pastor. Pastor, biso-biso pa ka diha. Karon kay ni balik og sala, magtagbo ta diha, ana na, murag wa nakakita kay pastor.
Ano, likay-likay naman. Dili mi ninyo pwede ilaro na kanana di sa Bible. Mao nay consequences nimo kung maging slave ka sa sin. You run away. Amen? Palayo na ka sa Ginoo. Ngano mo palayo man ka sa Ginoo? Maura man imong best friend. Asa magkakaroon palayo ka sa Ginoo? Asa man ka padulong? Palayo ka sa Ginoo, padul ka sa yawa. Palayo ka sa yawa, padul ka sa Ginoo. Maura man yun. Oh. Di na ko ganahan. Oh. Di mo man ang sala. Di mo na sala sa Ginoo. Mo naman ang nagpalayo ka. Oh, naba mo diya? Tago na ka. Layo na ka. Maski sa kanang morning devotional. Ang uban, tago ng uban. Di na magkamera. Kita ninyo to? Pero itong bago pa, o RW up, sayo pa kaayo, gaana na, unda yung mga kamera. Pero nahinay, nanay ginahimo nga dili maayo, na slave na sa sin, kilikay na, basig kuan. Mao dyan ang may tabo sa imo kung naa ka na slave sa sin. You hide. You run away. Magpalayo dyan ka. That's why i-check imong heart. Lord, nalagi ko yung unani nga kasing-kasing, gusto kong palayo. Gusto kong mo detach. Dili lagi gusto ganahan. Laro, i-assess imong sarili karon nganong naakaana because of sin. Nama mo diya? Then, ang pinaka-worst, kung na-slave na ka sa sin, you start to blame. Sa naitabo, Genesis 3 verse 12, the man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit and I ate it." Gibasol niya ang iyang asawa. Gibasol niya ang iyang partner. Mao gani na kining mga daghang tago-tago permanente basulon ng ilang asawa. Nganong gihatag man nimo akong asawa, Lord? Imuha man ang sala manggod tungod kay wala ka nagaserve sa ko, amo na nga nagbinuang ko. Basulon pero ikaw gud na naghimog sala, basulon na nimo noon ang asawa nimo. Tama? Basulon nimo yung mga kauban sa simbahan. Sila manggod tugod, sila manggod pero ang tinuod na jud kay ginahimo. Basulon nimo ang church, basulon nimo si pastor, bugat man kuno si pastor mo share usahay diha, mao na ko. Pero klaro gud nga gahimo na jud ka og dili maayo nya kami na noon ang imong basulon diha. Tama? Mo yang gingon diha. Oh, bisahon nato sa kan Bisaya. Ang lalaki ni tubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Tama kay desisyon ana. Amen. Pero magsugod jud na ang tao nga naanay ginahimo nga di maayo. Permanente basulon, basulon ang pamilya, kamumanggod, basulon ang asawa. Always mo point out na sa uban. Ang pinaka-the best, mao man gud ang batasan ni Adam. Tama? Mao man ang batasan ni Adam nga nadawat nato, nagmana nato. Kining gihatag nimo sa kuha, mo ninungdan sa tanang problema, ana siya. Nganong gihatagan pa ko nimo aning asawa, blame nimo ang bana, anak, trabaho. Pati ang Ginoo, i-blame na nimo. Wala na lang unta ko nag-RW. Nga? Blame nimo mong amigo, ikaw manggod, gidala-dala ko nimo ato, tanawa na undang na nun ako ang bisyo. Gusto niya ka balik yapon si mong bisyo. Dagan kay ka gina-blame, no? Unsa man ang best na respond nato? Lord, it is me. Dili ni sa akong asawa, dili sa akong trabaho, dili ni sa church, Lord. Dili ni kani si pastor, Lord. Dili pod tungod sa akong sitwasyon. Ang problema, Lord, is ako. Amen? Mao na pinaka-the best nimo nga himuon. Ako manggod gaisip lang ko sa akong sarili, Lord. Mao na nakaabot na day ko nga dili ako ganahan. Cover na ka, gusto na ko mo palayo. Ano man, because of you, not us. Amen? Naba mo diya? Mao bitaw na nga kung gidawat na nimo si Jesucristo sa 2 Corinthians chapter 5:17, kay bisan kinsa nga niusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o niabot na.
Kung idawat nimo si Kristo, if you receive Christ today, if you have received Christ, bag-o na ka, you are a new creation. You are not, dili na nimo mamana ang naa kay Adan o kay iba nga, dili ang kunon, tabunan. Ano sa tong gihimo nila Adan? Nag-run away, gi-cover, o nag-blame. You are now a new creation, ang kunon nimo, nga mali ka. Then ayaw i-blame ay mong bana. You are now a new creation. Dili na itong namana nimo dito kay Adan o kay iba. Tama? Then, nana siya diya, no? Dili na nimo i-cover ang I'm not gonna cover my sins. I'm not afraid of God. I will not run. Tama? Then I will admit my fault and not to blame others. Amen? Mao na dapat ang it was my fault, Lord. I deserve this. I'm a sinner, acknowledge it. Naba mo diha? Una nga ang langit para ra jud sa mga tao nga kabalo mo acknowledge sa ilahang sala. Dili mag-blame sa uban. Mao gani na ginakuan ako, gina-encourage na ako tanan nga mga workers diri. Ay mo sig rason ang kuna gud nga namali mo. Unsaon di ita mo kung namali mo? Mamali man jud ta. Ang ako lang gipangita sa inyo you admit. Sus sipiat di jud ni mao. Pas, uri kaayo next time ato ana ning ikuan na pod balik paningkamutan namo. Pray for us. Kanang mayo nga kasing-kasing dili nga siya manggut. Sa man tong kwan dito. Sa man to dito puro kwan ay mong banay mong asaluoy na kayo. Say sige kag blame kay Satanas. Ang yawa man ko pastor. Luoy na kay yawa po sige kag blame sa yawa. Ang ginapangita sa Ginoo ikaw. Admit nimo ba kung paano magud pastor di siya buluminaw. Ang ikaw pud ang siya pud i-blame pud kaniya. Kanusa man mo magusay duha kung magsige mo blame ay. Tawaton ninyo nakasala mo. Lord, sorry kaayo mali jud na ako ni. Kana ang gusto ni Lord. Ay restore jud ka. Amen? Maset free mo ana. Kaduha, sa to kaniya, you admit that you are a slave to sin. Number 2, we need the blood of Jesus Christ. The Bible says in Ephesians 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Bayad na atong freedom, dili na ka dapat mahimong slave sa sin. Gibayaran na ka sa dugo ni Kristo, amen ba? At the same time, gipasaylo pa ta. So see, forgiveness and save. Dua, wala lang ka gipasaylo sa imong sala, gisave pa ka para ma-set free ka sa sin. Amazing kayong Ginoo, no? Para dili na ka magpadayon sa imong sala. Tanan nga sala nga na-inherit nimo kay Adan o kay iba, og tanan pa nga buabutay pa nga sala, muhambol down na ka sa Ginoo, pasayloon ka. Tama? Pero dili lang diha sa pagpasaylo. Giluwas pod kaniya para dili nakagapuson sa sala. Nganong padayon magkakaroon gihapon? Wala nimo na acknowledge ang imong sala at the same time gibaliwala lang nimo ang blood ni Jesus Christ. Amen. Kaya nga naman, kini. Kung baliwalaon nimo ang blood ni Jesus Christ, mao na may tabo. Revelations 12 verse 10. Then I heard a loud voice shouting across the heaven, "It has come at last, salvation and power, and the kingdom of our God, and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth, the one who accuses them before our God day and night." Ang yawa dyan, magsigira dyan siya remind sa imong gusto himuon nga sala. Kung naman kay nahimo nga sala, magsigira yun na siya remind, sigira na siya remind, makasasala kang dako, kawatan kay kang dako, palahubog kay dako, adik kay dako, ikaw pod, maura po na imong ginahimo. Ngano man, mao man po ang trabaho sa yawa, magsigira accuse sa imong nahimong sayop. Guilty ka, bugat na kayo ang imong kinabuhi. So, unsa ang accuser? Day and night, maski matulog na lang ka, perting bugata imong kinabuhi. Mo may trabaho niya. Pero unsay naitabo, Revelations 12 verse 11, and they defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony. Ang blood jud ni Jesus Christ
maunay mo cancel ka na ang mga arguments, accusations sa yawa sa imong kinabuhi. And they did not love their life so much that they were not afraid to die. Nana siya diha. They did not love their lives so much. Dili na ka maging selfish. Dili po ka mahadlok matay. Nga naman, kabalo na ka, you're one with Christ. Then, iyang gingon diha. Siya nitabo, kung na ang blood ni Jesus Christ, Romans 5 verse 9, much more than having now been justified by His blood. Kani nga word nga justified, kanahan kay ko ani. Ang blood ni Jesus Christ ni justify sa imo, pasabot nga gikalimtan sa Ginoo tanan nimong nahimong sala. Just as if wala na kay nahimong sala. Sample, nakasala ka karon, nangayo kag pasaylo. Ugma, wala na imong sala. Ang yawa, dili. No, ang Ginoo, kalimtan na. Na-justify naman ka sa blood. Tama? Ang yawa, ikaw, purno gani ka, tanawa ka, purno na pod ka, ana, magilty ka, malayo na noon ka sa Ginoo. Pero every time nga moabot ka na sa imong mind, declare ninyo ang blood ni Jesus sa inyong sarili. Lord, gilimpyuhan na ko nimo aning accusation sa yawa. Na-justify na ko, gipapa na nimo, Lord, tanang accusation sa enemy. Lord, purify me, pinagya ni imo ang blood. Amen? Wala na'y kahugawon nga maglatay sa kong isip. Wala na'y bisyo nga maglaway pa ko Ginoo. Amen? Naba mo diya? So, muingon ka nga justified, God look at us as forgiven sinner. Pasaylo na ka. And He look at us that we have never sinned. That is meaning of justification. That's why we need to live in constant reminder. No need to live in constant reminders of your past sin. Ay na una ang Ginoo, tanawa yung Ginoo. Lamentations 3 verse 22 verse 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Ginoo daw, ang kaluoy sa Ginoo sa tuwa, ang pagpasaylo sa Ginoo sa tuwa, new every morning. Nakuha na to? So, ang tao, makita yun nimo, the more ka naging closer kay Lord, kung makasala ng imuhang kauban, new, makapasaylo ka, kalimtan na nimo ang nahimo nga sala anak niya. Pero kung layo kay ka sa Ginoo, magtingala ka, more kag yawa. Ano man? Tagway ra nimo, tanawa ko to imong gihimo na pod kagahapon. Pero the more kaga closer kay Lord, matakdan ka sa iyang batasan. Ang mercy daw niya, new every morning. Pasabot nga, giwala na niya, gikalimtan na niya ang mga nahimo niyang sala. Pero ang tao nga layo sa Ginoo, wala kang Jesus Christ, always ka ana niya i-remind, tanawa, ikaw, gihurot ni mo atong kwarta, gisugal ni mo tanan, mao na siya, pero gasimba. Oh. Sa may problema ni, kasimba pero layo iyang kasing-kasing sa Ginoo. Kaya ang tinuod na close ka sa Ginoo, ang God nga imong gi-worship, mao'y mutapad mo, mutakod sa imuha. Amen? Naba mo diha? So, ikatulo, nga maset free ta sa sala. Ikaduha, unsa to? Blood ni Jesus. Una, admit. Tama? Ayaw pag-deny, ayaw tago, ayaw palayo. Ikaduha, knowledge ni mo ang blood ni Jesus. The more ka dapat maging closer sa Yaha, every day, day by day. Amen? Then, ikatulo, fix our eyes on Jesus. Kini karon, saon ako na pastor. Di ba? Ang sin is fall short in the glory of God. Kasabot, ang sin is short or wala ka nagtuman sa nature ni Lord or kinabuhi sa Ginoo. Fall short ka. So, sala di ay ang wala na align sa kinabuhi sa Ginoo. So, kung sala ang malalayo ka sa Ginoo o mawala ka sa standard ni Lord, dapat i-fix ni mo ang imong mata sa Yaha.
Kay salaman di ay ang mulive ko nga dili sa standard ni Jesus Christ. So, unsaon nato na? Dili ka mo fix sa social media, dili ka mo fix sa mga people around you, dili ka mo fix sa imong situation, mo fix imong mata sa Ginoo, kang Hesukristo. Amen? Unsa man yung pasabot ni Jesus Christ? Unsa man yung pasabot sa meaning nga Jesus? Matthew 1 verse 21. Si Mama Mary will bear a son. Tama? And you shall call his name Jesus. For, iyang gingon diya. Ano sa pasabot sa for? Because he will save his people from their sins. So, ang meaning ni Jesus Christ is Savior. Wala lang tagi forgive, but is save ta. Tanggalon ka sa imong pagkatali sa sala. Tanggalon ka sa imong slave to sin. Tama? So that's the meaning of Jesus Christ. He's a Savior. Dili lang ta niya i-forgive, but i-save ta niya. Tama? So, unsa may dapat himo na to? Hebrews 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus. Dili sa maski unsa diya. Kay Jesus ra jud ka mo fix para ma-set free ka sa sala. The author and perfecter of faith. For the joy set before him endured the cross, tama, gi-endure niya ang cross, despised the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, tanawon ninyo si Jesus Christ, kailangan jud nato i-fix ang mata nato sa iya nganuman nagpakatao si Jesus Christ pero nisaka siya sa langit. Tama? Kung gusto ka malangit, tumanon na lang nimo o awaton na lang nimo si Jesucristo kay nahimo man siyang tao sama nato. So, para dili na ka maglisod mahimong malangit, is mutuman na lang ka diya kang Kristo. Nakuha na to? Then iyang gingunda. Bisayaw na to. Hebrews 4 verse 14 to 15 Bisaya. Busa kuptan gayod nato ang atong ginatuuhan. Tama? Tungod kay may gamhanan kita nga pangulong pari, high priest nato nga atoa na didto sa langit. Oh. Og kini walay lain kundili si Hesus. Tama? Nga anak sa Dios. Ang atong pangulong pari nakabati usab sa atong kaluyahon. So parehas ra sa atoa nga usay maluya ta, si Jesucristo nakabati po daw kaluya. Nakuha ninyo? Kay ang tanang mga pagsulay, so nakaagi po diya siya pagsulay, sama nato. Pero niya ato siya langit. Nakuha ninyo? So kung gusto po ka mukuyog saya sa langit, ang pagsulay niya, naagian man niya, naluya man po siya, mawat na lang kasi ha. Then iyang diya, pagsulay, nakaabot ka nato, nagian usab niya. Apan wala gayod siya, nakasala. Tanan nga mga testing, trials, nagian ni Jesucristo, pero wala siya nagpakasala. In order for us nga maset free ta, i-fix ni mo yung mata kang Kristo. Amen? Dili sa maskikinsang tao. Glory ni God si Jesus Christ. Siya ang niagi, parehas nato nga tao pod, nga naka-overcome siya sa sala. Wala siya nagpakasala, pero natestingan po siya, sama nato. Amen? Yang gingon diya, kopi ang imuang tuuhan. Mao nang ayaw pag-backslide. Ayaw palayo. Amen? Kay si Kristo na himong tao nga nakasanga sa langit. So na kay kopyahonon, na kay model. Amen ba? So naka-experience po siya kaluya. Unsa pa yung na-experience Jesus Christ? Na-discourage po siya sa mga disciple. Nabay naghudas po siya. Napod ba si Pedro nga nag-deny siya? Napay Judas nga nangawat po siya. Oh. Gisagpa pa po siya po. Pero wa siya ni sukol. Humble kaya po si Jesucristo. Naba mo diya? Nakaagi, no, naagian niya tanan. Kalagot, labop money, natintal po siya. Labop money, natintal po siya babae po. Alangan po magsuot si Jesucristo og kanang sa amin sa kabayo nga magministry si Jesus Christ, mag-ana siya kabayo nga kuan dili oy, naay mga tentasyon pero wala siya nagpakasala. Same.
No? Matintal pud siya og kuan, no? Mo judge sa uban. Na temptation tanan. Na po'y tendency nga, no, nga tintalon pud siya sa mga disciple mag-gossip, pero wala siya nag-gossip. Nakuha ninyo? Therefore, mo ni atong himuon karon para ma-overcome nato ang slavery nato sa sin. Let us draw near with confidence to the throne of grace. And so that, na siya, we may receive mercy and find grace to help in time of need. So karon kung may anak ka karon sa Ginoo, mo anak ka nga, grabe nakakalulong karon sa drugs, unsa man imong gingon? Let us draw near to the throne of grace. Ang Ginoo puno siya og tabang grace. Mao na nga akong gingon sa inyo kaganiya nga kung nalulong na ka og bisyo, Ginoo, kailangan ako imong tabang. Ang problema, di ka mo duol sa Ginoo. Wala ni mo nasabtan nga ang throne sa Ginoo, puno siya grasya. Let us, niya naman siya diya, draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy, kapasayloan, o tabang, grace, to help kanus aman in the time of need. Muna, kung dili ka mo duol kang Kristo, walay may tabo sa imuha. Malulong jud ka anang imuhang kondisyon karon. Malulong ka nga mas slave jud ka anang sala. You are still slave of sin kung dili ka mangayog tabang sa Ginoo. Grabe, gikan sa pagka-born again nako, adlaw-adlaw ko mangayog ang Kristo tabang. Ginoo, tabangi ko sa akong pagkainiton ug ulo, init jud og ulo ang permanente nako nga gina-overcome. I-overcome nimo ka ng mahugaw ang imong isip, makauna-una kag di maayo. Ma-overcome nimo ang lust of your eyes. Kay duha ra baya kasala dito sa Beatitudes ang maadto sa kwan sa impierno. Lust of the eyes, kanagani mag-isip ka og dautan towards sa imuhang babae, kanang sa tawag na kanang opposite nga sex. At the same time, anger, kanang duha nga sala, kanang in your anger, do not sin. Moato di ka og impierno. So, mauna akong problema. Lord, tabang jud kayo, ani, di jud kaya. Usay, pastingan ako para lang jud ko. Mangayo ko sa Ginoo tabang Holy Spirit, tabangi jud ko. Now, which is mo na ang i-share po sa akong asawa next sa next service, no? Siya ang ang pasyeron bahin ana kay diha man jud ang pinakakuan. Kabalo na mo sa pagka-set free. Puno man ang throne sa Ginoo og grace. Mga kag tabang. I-admit nimo nakasala ka, ayaw palayo, ayaw tabon-tabonin na. Amen. Ang kunon nimo, acknowledge the blood of Jesus nga mo limpyo sa mga guilt nimo. Then approach the throne of grace. Fix your eyes on Jesus. Lord, tabang kayo. Kabalo ba mo? Pila na kabulan gikan mi sa kwan. Katong gikan sa January, wala ni may away-away sa kong asawa. Imagine mo, 14 katuig na ko sa Ginoo. Karon lang January na set premiana. Hadlaw-hadlaw ko mangayo sa Ginoo, tabang ulo, Lord Jesus, tabang jud kayo. Init akong ulo. Usay mo ra sa puto na kagkalit. Makakuan mo ana. No? Pero once nga naapa ka sa imuhang lawas, dili ka 100% free sa sin. Tama? Pwede ka ma-set free sa slavery, sa gunit, sa sala. Makasasala man gud atong lawas. So, karon wala nay power sa imo ang last, pero tintalon jud ka ana, mogawas ka para sa ani. Mogawas ka, makakita ka og kanang sexy, unsa man na diha. Tintalon ka, pero kutob lang siya sa tintal. Kaya nga naman, na-set free naman ka. Pero naalang sa imong lawas kanang sinful nga nature nga nakuha nato kay Adan o kay Eva, pero dili na ka dapat mas-slave kung kabalo na ka ani. Nakuha ninyo? Mahimo lang kang 100% na set free na ka sa sala kung mamatay na ka o magkuyog na mo sa Ginoo kay wala naman na imo makasasala nga lawas. So, mintras buhay pa ka, magtingala ka, naadjud ka ng imong asawa, uri, palaguton ka, pero wala naman ka na slave sa sin, dili na ka maglagot. Pero naa pa. Pero dili na ka maglagot. Nakuha ninyo?
mag-scroll ka sa Facebook, makakita ka mga porno diya, unsa ba, dili na kaniya mahimong slave. Pero makita ra nimo. Nakuha ni mo, labay na lang na siya. Dili na pud ka mag-blame og mga situation nga na mo sipyat, nga naman, ang mercy ni Lord, bago adlaw-adlaw. So the more ka karon ka close sa Ginoo, matakdan na kasi ang kinaiya. Mawala na kay appetite sa sin, na set free na ka. Amen. Muna itong prayer sa matag-usa sa ato. Nabam mo diha? So, unsa yang gingon diha? Verse sa Hebrew, Bisayaw na to. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Diyos. Diin naa ang grasya, naa ang tabang sa Ginoo. Maski unsa pa na imo ang bisyo. Napa may mas worse nga nahitabo aning kay Winston? Imagine mo matulog na ka daplin sa dalan. Kinsa may mga adik diri nga natulog na dito sa daplin sa dalan. Wala. Siya ra siguro kay yahay ganing mga adik dito sa Pilipinas no kay papuyon pa kasi yung balay, pakaunon pa kasi yung ginikanan. Oh, dito. Hipalayas. Oh. Birthday siya ng anak, wala na siya makaon. Nga na, grabe ka worse sa iyong life. Kinsa mo ito, maghubo na ka. Kinsa may adik diri nga naghubo na di asdalan. Kato naghubo na asdalan na buang na. Pero, duol siya sa Ginoo. Throne of grace, gi-restore siya ni Lord. Amen? Paka na to si Lord. Dili solusyon ang rehab o mental hospital sa imong kabag-uhan. Occupational therapist mi nga mag-asawa. Kabalo mi sa tanan nga mga kaso sa mga buang o unsa ba dia mga adik kabalo na mi ana. Gi-approach gani ko dito sa Pag-asa last week. Friday. Sir, na dunggan na mo nga OT ka. Pwede ba nimo matabangan mi aning bata? Mao na ang kulang namo tong una, sir, anak ko. Kining maduol ang tao sa Ginoo. Kay kami mga professional mi nga occupational therapist, puno mig mga activity, evaluation, puro ra evaluation, activity. Paggawa sa bata, porting mang tasag gyapon. Nganuman dili madala og behavior modification techniques. Kailangan ka ma-restore diha sa Ginoo. Amen. Muna akong kingon atong mga head nila dito. Tama bitaw pastor. O sige, dadaan na diri atong storyahon pero labaw sa akong matabang sa inyo ang mga exercises ani. Priority jud nato ang paglambo nila sa ilang relasyon sa Ginoo. Amen. So dili jud ni makaya Lord, tawang ana jud ka. Amen ba? Padayon ra jud ka sa imong pagkaroon og relasyon sa Ginoo. Naba mo diha? So tanawon ninyo Matthew 11 verse 29. Yan na siya diya. Take my yoke upon you, magain ko ani, and learn from me. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Take my yoke upon me. Aligo dere Harold, ay kon kani ka Pastor Lloyd. Ay dere Pastor Lloyd. Niya na siya diya, take my yoke. Unsa nang yoke? Yugo. Kana ganing kinabutang sa may kabaw gani nga yugo. Kailangan, kung mo ni si Jesucristo, ikaw kini, take my yoke, niya na siya. Tumana ang iyang gusto, partner jud mo. Hana ka. Kasuyupon na pud ka. Lord, tabang jud kaayo. Di jud makaya, Lord. Bitbiton ka ni Lord, ana. Magtingala ka, mawala imong appetite anang suyop. Dili religion, ang religion, bawal tanan, bawal ni, bawal diri. Pwede nimong buutana diri sa simbahan. Ang gingon diya, take my yoke, partner ta. Sabay tang duha sa imong kabaguhan. Dili nimo pwede ipasa Dios ang imong kabaguhan. Nganuman, ikaw man ang gihatagan o pagbuot sa imong lawas. Ipasa Dios na lang nako, pastor, akong kabaguhan. Dili, take my yoke kanino, sabay mo sa Ginoo. Mo ganing kingon sa Bible, perfecting holiness in the fear of God. I-perfect nimo kung isipyat ka karon, ngay tabang sa Ginoo, admit, acknowledge His blood, i-fix nimo imong mata sa iya. Dili ani mong bisyo. Unsa pa man imong gusto imoon, Lord, mo na kana. Dili na ka sigig fix anang imong bisyo. Mo na pasabot aning. Unsa iyang gingon diha? You will find rest sa imong kalag.
Maat-peace ka, maat-peace imuhang pamilya, sama ato ni Winston, maat-peace na pud ang iyang kinabuhi. Ngano man, partner na sila sa Ginoo. Ayaw ibilin ang Ginoo diri simbahan. Nga maayo ra kag taas-taas diri sa imuhang kamot, pero wala mo nagpartner. Ngayo kag tabang sa Ginoo. Pwede ta manindog tanan. So if you are here this morning, daghan kay ka ginatago-tago nga sala. If you are here this morning, you're hiding something, you're slave to sin, dali lang kay ka makatuman sa iyang gusto nga ipahimo sa imuha, ga-follow ra ka permanente sa iyang gusto, muinit imong ulo, muinit pud kay imong ulo na, dali ra kay ka ma-slave sa pornography, dali ra kay ka makatink og daotan sa mga uban. And you're here, gatago-tago pa kag bisyo nimo. Number 1, you acknowledge, Lord, gidawat na ako ni Lord. Come on, be honest before the Lord. Acknowledge that you are a sinner. Do not pretend that you are clean like the people in the time of Jesus, that they do not acknowledge that they are slave. Right now, ang kuna nga nakasala ka, all have sinned and fall short in the glorious standard of the Lord. Ayaw ibuta nga limpyo na ka. Dawata. Akong gi-admit, Lord, nga nakasala ko sa imo, pasaylo ako Ginoo. Pangay pasaylo sa Ginoo. Admit it right now that you have sinned before the Lord, that you are a slave of sin and you need help. Ask for forgiveness. If you're covering your sin, you're covering yourself. Ask for forgiveness also if you start to blame others. Ask for forgiveness also if you're tried to run away and you hide yourself. Kanagatago-tago na ka. Gusto nimo palayo. It's not about the church. It's not about the people around you. It is you. Just ask the Lord. Mga igpasaylo sa Ginoo. Right now, apply the blood of Jesus. Gunitay mong kasing-kasing, gunitay mong ulo, kung na may gabalik-balik di mo nga ginahimo nga sala. Igsoon, kabalo ang Ginoo gikapoy na ka. Pero dili na nimo kaya kung dili nimo i-acknowledge ang iyang blood. You are set free. You are justified by His blood. Gikalimtan na sa Ginoo tanan nimo nga sala. Right now, experience the newness of life in Christ. Bago na kang hinimo, bago na kang katawhan sa Ginoo. You are renewed. You are forgiven. Acknowledge His blood. Apply His blood over your life. Lord, I acknowledge your blood. I acknowledge that through your blood, I receive forgiveness of my sins. And right now, make a commitment to the Lord that starting today, you will fix your eyes on Jesus. Nga dili na nimo ibilin si Jesucristo. Na maski asa, you have that fear of the Lord. Kauban nimo siya permanente. You take His yoke upon you. Ang iyang pagbuot sa imuhang kinabuhi mo na'y matuman, dili na imong pagbuot. Approach His throne of grace and mercy. Ang Ginoo punog tabang, available sa imuha para ma-set free ka, mabagoy mo ang kinabuhi. Puno po ka pasayloan ng Ginoo, tuol ra sa Ginoo, kumangayog pasaylo. Lord, salamat kayo sa imong pulong. And i-declare na nimo karon sa imong sarili, I am set free from sin. Thank you, Lord, for making me free from slavery
of sin. Salamat, Ginoo. Thank you for setting me free. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is Yes, Lord, there is freedom. Freedom, Lord, reigns in this place. Freedom reigns, Lord, in our hearts. mercy and Thank you for the freedom, Lord. Come on, pasalamati ang Ginoo. Salamat, Lord, for the freedom. Salamat, Lord. I am free. this place. Showers of mercy and grace Yes, Lord. falling on every face. There is freedom. Thank you, Lord. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Yes, Lord. There's freedom in you. Salamat for the freedom. Thank you, Lord. Salamat for your word today. Help us, Lord, nga among kinabuhi, nga na-set free, Ginoo, ma-experience na mo na, Lord, until our breath runs dry. We love you. We praise you. In Jesus' name, amen.